Unang hirit, unang hirit, unang hirit, magmulit. At yan na po ang ating huling bell sa ating Jingle All the Way UH Christmas sa premyo. Post na kayo ng entry sa UH Facebook page. Ayan, taho. Samantala, ito na sa mga chocolate lover dyan. Sigurado magigising kayo at matatakam sa ibibida namin sa inyo ngayong umaga. Ang mga nakikita po ninyong lahat, yung mga sculpture na yan, gawa po sa purong tsokolate. Nakakatuwa po ang mga disenyo at para pag-usapan niya kasama natin ngayon si Chef Christopher Balane. Good morning, Chef Christopher. Yeah, good morning. Grabe, first time ba gawin to sculpture na to at anong mga eksena dyan? Ito yung ginamit namin sa competition, Kratos versus Predator. So, Wow. pinag-combine ko lang yung 80s, which is the Predator. Right. Ito yung modern day na sa mga gamers alam nila yan. Sa God kaya of pala War. hindi ko alam yan. So, pinag-combine ko sila, nag-click naman. Oh, astig! May mga ano yan, may competition, may mga first place, second place, Yeah, ganyan. this showpiece won gold medal. Hanip, paggaling mo talaga, Chef Chris. Tama. Ano bang, hindi naman, very experienced. Ano bang klaseng tsokolate yung ideal gamitin sa ganyang sculpture? Pag gagawa ka ng pang showpiece talaga, kailangan mong gamitin yung pure Belgian chocolate. What? Kasi, Hindi ba mas mabilis matunaw yun? mas mabilis matunaw yung local chocolate. Oh. So, yung Belgian chocolate kasi, meron siyang characteristics na naglalast. Matigas talaga, parang bato. Okay. Ang impression ko pa naman sa Belgian, yung mas malambot siya, mas mabilis matunaw. Yeah. And then after nito, so ibang-ibang kulay yan, kinukulayan ba siya o yung tsokolate mismo may kulay na? Yung tsokolate, pag, alimbawa, gagamitin natin para sa katawan niya, may ashes. We have to use white chocolate. Tapos, Okay. yung white chocolate, sa haluan natin siya ng cocoa butter na color black or color red. So, bago ko siya i-paint. So, tinitailor siya katulad talaga. ito, pinaint lang ng red. Oo. Pero cocoa butter, so edible lahat yung gito. Edible lahat yan. So, after nito, kumbaga, kung hindi, nilalagyan nyo ba siya ng parang fixative bago siya i-display? Ang ginagawa namin, para mag-connect lang siya, magtutunaw ka lang ng tsokolate, tapos magdidikit na siya. Tapos para mag-last siya, meron kami ginagamit na shiny spray para parang i-coat siya. Yes. Parang varnish. Varnish siya. So, pag nakot mo na siya ng varnish, wala na, hindi na yung pwede kainin. Pwede siyang kainin kasi edible din yung varnish. Talaga? So, pag di nila... ano mahirap na parte ng pagbubuo ng tsokolate? Or na isang chocolate sculpture? Ang pinakamahirap actually yung detailing. So, Okay. mag-uumpisa tayo sa katulad nito. Ang ginamit ko dito, modeling chocolate. Pero, it took me about 1 day para makumpleto ko yung bawat Para isa. gawin yung kadena. Lahat yung kadena. Ayun kasi, siyempre nga naman, mas maliit din siya, di ba? Mas maliit, mas mahirap. Grabe, mas mahirap gawin. Chef, congratulations on your Gold Award. Maraming salamat, siyempre, sa lahat ng mga chef na kasama mo dito dahil may iba pa mga sculptures na nandyan. Pati yung painting pala na yung gawa sa tsokolate. Tapos meron kami, kung merong maliit, meron din tayong malaki. Ginawa ko yung life-size na President Pinoy. Wow nga, congratulations with that, Chef Chris. At paalala mga kapuso, pwede na kayo mag-post ng inyong mga entry sa Jingle All the Way UH Christmas for Premyo sa Facebook page ng Unang Hirit. At syempre, mamaya malalaman na natin kung sino ang maswerte magwawagi ng bonggang bedroom showcase. Bonggang kama, abangan niyo po yan. Kain na! Nagkatamaan na sila.